Blessed Tuesday mga ka-faith! It's another Blessed Tuesday morning. Sana po ay patuloy kayo napapagpala ng ating daily morning devotion. Hangad namin na laging dulutan kayo ng pagkain at kalakasang espiritual upang sama-sama tayong lumago sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig na salita ng Diyos. Nawa magdulot po ito ng inspirasyon, kagalakan sa bawat umaga. Kaya tara mga ka-faith, mag-devotion muna tayo upang ang ating araw ay sumaya, ang ating buhay ay gumanda dahil sa Jesus ay ating kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. I believe in the sun. I believe in the risen one. I believe I overcome by the power of His blood. Amen. Amen. I'm alive because He lives. Amen. Amen. Let my song join the ones that never end because He lives. I was dead in the grave. I was covered in sin and shame. I heard mercy call my name. He rolled the stone away. Amen. Amen. I'm alive because He lives. Amen. Amen. Let my song join the one that never ends. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Amen. Amen. I'm alive because He lives. Amen. Amen. Let my song join the one that never ends because He lives. Because He lives. Because He lives. Amen! Purihin po ang Panginoon sa awit. Praise God sa mensahe ng awit na ito na ating napakinggan mula kay Kyla Cho. Thank you so much, Kyla, sa napakagandang awitin na iyong inihandog sa amin sa umagang ito. Nais ko pong muli nating balikan ang kwento sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At isa nga sa mga pamilyar na kwento na ating mababasa tuwing panahong ito ay yung kwento ng dalawang lalaki na naglalakad papunta sa Emmaus. Mula sa Lucas chapter
24 verse 13 to 21, ganito po ang sinasabi. Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Imaos. Isang nayon may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit sila'y hindi nila nakilala na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, "Ano bang pinag-uusapan ninyo?" Tumigil silang nalulumbay. At sinabi ng isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, "Ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap." "Anong mga pangyayari ito?" tanong niya. Sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay. At siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyon, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito." Amen. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Siya pa naman ang inaasahan namin. A word of frustration and disappointment. Marahil ay ganito ang damdamin ng lahat ng mga alagad at tagasunod ni Jesus during that time ng kanilang masaksihan ang kanyang kamatayan. Subalit, pinalitan ni Jesus ng kagalakan ang kanilang mga kalungkutan. Jesus turned their sadness into gladness. Ang dalawang alagad na kinatagpo ng Panginoong Hesus sa daan ay parehas na malungkot. Nakita nila kung ano ang nangyari sa Panginoong Hesus, kaya para sa kanila, mabuti pang bumalik na lang sa Emmaus at dumayo na sa Jerusalem. Kagaya din ng mga tao, kagaya natin minsan, meron tayong tendency na lumayo sa panahong tayo ay nasasaktan o nalulumbay. Kaya tuloy, hindi nila namalayan na habang naglalakbay sila ng mga oras na iyon ay kasama na pala nila si Jesus. Nangungusap na pala sa kanila ang Panginoon. Habang nagmo-moment sila ng kanilang kalungkutan, biglang meron isang lalaking nag-interrupt sa kanilang kwentuhan. "Ano bang pinagkukwentuhan nyo?" tanong nito. Kapag ikaw ay nasa peak ng emotion mo at nagmo-moment ka tapos merong magtatanong sa'yo, "Bakit ka ba umiiyak?" Di ba parang nakakainis? Kasi ini-interrupt yung pagmo-moment mo. So, balit yung dalawang alagad. In-entertain nila yung lalaking nagtatanong. Ang sabi nila, "Ikaw lang yata ang dayon na hindi nakakaalam ng kwentong katatapos lamang." Pagkasabi noon, ikinuwento ng dalawang alagad sa kanya ang tungkol sa kamatayan ni Jesus. Isang bagay, mga kapatid, ang nais ipakita ng Panginoon sa sitwasyong iyon. Handa si Lord na makinig at samahan tayo sa malulungkot na kwento ng ating buhay. Nandun siya, kasama natin. Whatever we are facing, Jesus wants to turn our sadness into gladness. Ang sabi niya sa mga alagad, sa Juan chapter 16, verse 20, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, iiyak kayo't magdadalamhati sa mangyayari sa akin, pero sasaya ang mga taong makamundo. Malulungkot kayo, pero ang kalungkutan ninyo'y mapapalitan ng kagalakan." Amen. Mula sa pagiging biguan, sila ngayon ay puno ng inspirasyon. Yung mga alagad na nagtipon sa loob ng isang kwarto na nakasarado, frustrated sila dahil para sa kanila, hindi na mangyayari ang inaasahan nila na dapat mangyari. For them, wala na, tapos na, wala ng pag-asa. Tayo din kung minsan ay dumarating sa punto na gusto na nating sumuko. Bakit nga ba sila na-frustrate? Kasi nga, hindi pa nila ganap na nauunawaan ang tunay na plano ng Diyos. That's why si Jesus, muli siyang bumalik. Ibinalik niya ang mga alagad sa kasulatan. Ito ang kailangan natin. Sa mga panahon na hindi na natin alam ang ating gagawin, go back to the Scripture. Go back to His words. Panghawakan natin ang mga pangako ng kanyang mga salita sa panahong tayo ay napofrustrate, sa panahong tayo ay nadidisappoint, sa mga panahong tayo ay down, panghawakan natin ang mga salita niya. Sapagkat gaya ng sabi niya sa awit 119:105,
Ang salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Kaya nang muling nagpakita sa kanila ang Panginoong Hesus, sila ay napuno ng kagalakan at inspiration. From frustration into inspiration. Jesus turned their heavy heart into empowered heart. Matapos na maganap ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at nagpakita sa kanila, they were empowered. Wala nang takot na ipinahayag nila sa buong mundo ang mabuting balitang kanilang nasaksihan. Ipinahayag nilang si Jesus ay ang Kristo na muling nabuhay, and Jesus is alive and alive forevermore. Ang mga taong ganap na pinalaya ng Panginoon at binuksan ang kanilang puso at isipan, kasunod nito, binubuksan din niya ang kanilang mga bibig upang ipagsigawan at ipahayag na buhay nga si Jesus. After na i-establish niya sa mga alagad na buhay siya sa pamamagitan ng pagpira-piraso ng tinapay, sa pagpapakita ng kanyang mga sugat at pagpapaunawa sa mga kasulatan, ang kasunod na sinabi niya sa kanila, kayo ang mga saksi ng mga bagay na ito. You are the witnesses, ang sabi ng Panginoon sa mga alagad. Mula sa pusong napuno ng kabigatan dahil sa kalungkutan, napalitan ng isang pusong nag-aalab. Because of that experience, hindi nasuntok sa hangin, suntok sa buwan ng kanilang pananampalataya. Gaya ng sabi sa unang Korinto 15:17, at kung hindi muling binuhay sa Kristo, kayong hindi pa nahango sa inyong kasalanan, ay walang katuturan ang inyong pananampalataya. Mga kapatid, narinig natin ang patotoo ng mga unang alagad na si Jesucristo ay buhay, at sa pamamagitan ng pananampalataya, pinaniniwalaan natin ito. Nararanasan natin ngayon ang buhay na pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang hamon po sa atin, ang sinabi ni Jesus sa mga saksi ng bagay na ito. Sabi niya sa mga alagad, kayo ang mga saksi. Patuloy nating ipahayag sa pamamagitan ng buhay na patotoo ang pag-ibig ni Kristo, ang kanyang kabutihan, ang kanyang kahabagan, at patuloy nating ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa sinumang mananalig at magtitiwala sa Kanya. Amen and amen. Manalangin tayo, kapatid. Purihin ka, O Diyos, Diyos na buhay kailanpaman, na patuloy na gumagawa at kumikilos sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa paalala ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga naunang alagad na iyong saksi, Panginoon, ng lahat ng iyong kabutihan at ng iyong kapangyarihan. Ang dalangin namin, Panginoon, na ang lahat ng aming napakinggan at narinig mula sa iyong mga salita, patuloy po itong mangusap sa aming mga buhay. Patuloy po itong maging inspirasyon namin, Panginoon. Upang sa mga panahong kami ay malungkot, nalulumbay, nangihina, ikaw ang patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan. Ikaw ang patuloy na magbigay sa amin ng inspirasyon. Ang iyong mga salita ang patuloy na maging sandata po namin upang ang aming pananampalataya ay patuloy na lumago, Panginoon. Upang walang anumang hamon, pagsubok sa buhay o maging gawa ng kaaway ang magtagumpay sa amin. Bagkos ikaw lamang, Panginoon, ikaw lamang aming Panginoong Jesucristo ang siyang magbibigay ng katagumpayan sa amin. Salamat, Panginoon, sa pangako ng iyong mga salita na sa gitna ng aming kalungkutan, ikaw ang aming magiging kalakasan, Panginoon. Salamat sa buhay na pag-asang ito. Salamat sa kaligtasang ipinagkaloob mo po sa amin. Hayaan mo, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, mabigyan po namin ng kapurihan ng iyong pangalan. Patuloy na samahan mo po kami sa maghapong ito. Ang mga kapatid na kasama kong dumudulog sa iyo sa panalangin sa sandaling ito, Panginoon, katagpuin mo po sila. Prayer for healing, prayer for provision, prayer for guidance, Panginoon. Nalalaman mo po, Panginoon, hindi pa man binibigas ng aming mga labi. Alam mo na po yung mga prayer request namin. Lord, itinataas po namin sa iyo ito. At umaasa po kami na kami po ay tutugunin sang-ayon sa iyong kalooban para sa amin. Lord, ngayon pa lang, salamat po sa katugunan mo. Salamat sa kabutihan mo sa amin.
Pinupuri ka namin at sinasimba, O Diyos, Ikaw ang patuloy na mahayag at sumaamin sa buong maghapon at sa mga darating pang araw, oras at panahon, Panginoon. Kay buti mo, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen and amen. Have a blessed Tuesday po mga ka-faith. Thank you so much for joining and worshiping with us today. God bless po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Huwag po nating kalimutang ibahagi ang salita ng Diyos by sharing this video. Magkita-kita po ulit tayo next Tuesday and every day dito pa rin sa Si Jesus ay kasama sa panalangin at pagsamba sa umagang kay ganda. And always remember, every gising is a blessing. Bye!